Magandang umaga po muli sa bawat isa. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ho ay huling sama-sama. This is the last Sunday ng taong 2021 at naging very different ang taon na ito kumpara sa ating mga nakasanayan ng mga nakaraan. At alam ho natin, because of the pandemic, ito ho ay nagdala ng malaking pagbabago ho sa atin, maging sa ating mga pagdiriwang. Pero salamat sa Diyos na tayo ho ay nasa kalagayan na bumubuti na ang ating estado in relation sa pandemya. At salamat sa Panginoon sa mga kapatiran. Ngayon tayo kakapagsama-sama tayo sa pagsamba, pero wag pa rin natin kalimutan yung pag-iingat ho natin. Hindi pa rin nawawala ang pandemya. Ilan ho muna mga announcements and pagbati ho sa atin ho ngayong umagang ito. Baka meron ba nagdiriwang? Wala pa nagsabi sa akin, pero meron ba nagdiriwang ng kaarawan ngayong linggong ito? The last week ng taon? Wala. Hanggang January. Si Gab. Si Brother Gab, kailan ang birthday mo? Bukas. Okay, saan tayo mamaya? Ay, biglang gano'n. Pero lang, So, happy birthday, Brother Gab. At salamat sa Panginoon sa maraming taon ay nakakasalan si Brother Gab sa gawain. Matapat na song leader ho natin. So, purihin ang Panginoon. Mag-iilang taon ka na, Brother Gab? 21. Purihin ang Panginoon. Hindi halata. Mukha kang yun. Biro lang. Mukha kang pogi. Ayan, so purihin ang Diyos. Meron pa ho ba ngayong linggo? Si Brother Michael? Kailan po? Sa January 1? January 30. December 31. Okay, December 31. So bagong taon. Laging may handa ang birthday ni Kuya Michael. So December 31. So belated, advance happy birthday po. Sa inyo, Kuya Michael. Meron pa ho ba? Wala na? Mag-anniversary? Wala rin? Hanggang January 1? Wala. Okay. So, salamat sa Panginoon. Advance happy birthday, Brother Gab, and si Brother Michael. Salamat sa Diyos sa inyong presensya. Ilan din hong mga announcements, kagaya ho, ng atin na hong sinimulan, mamaya ho sa ating Bible reading, kung wala kayo last Sunday. Ang atin hong Bible reading ay for so long a time, for almost 12 years, ang JCBC ay we go through the New Testament, Psalms, and Proverbs sa ating Bible reading, and we will cycle through. At ngayon naman ho, ang gagawin ho natin, susubukan natin na yung Bible reading natin will be in Tagalog ng pinaka-preaching passage. So ano man yung i-preach, will be read sa ating Bible reading in Tagalog, and I believe ito ho ay makakatulong ho sa pangunawa ho ng mas nakakarami. So, yun ho nawa ay pagpalain ng Panginoon. And then pagkatapos ng atin hong preaching sa ating prayer time ay magkakaroon tayo ng moments of meditation. Sapagkat gusto natin na itong mga katotohanan na napag-aaralan ay hindi paglabas ng church na iiwanan sa church. At ano ang paraan para ito ay sumiksik, anong paraan para ito ay manatili sa ating puso't isipan, and that is meditation. So we will have a moment of meditation in our prayer ho mamaya pagkatapos. And then also, next week magsisimula na ho, hindi this week, next week magsisimula na ho na magkakaroon tayo ng gathered prayer meeting. I believe that will be January 7. That will be, magkakaroon tayo ng gathered prayer meeting. So, alas 6 ho, meron tayong gawain dito sa church. So, pinapaalalahan ng mga kapatiran, baka masyado na tayong nasanay sa OPM. OPM, hindi original Filipino music, online prayer meeting. Baka masyadong nasanay sa online prayer meeting. Nagkakaroon tayo ng gathered prayer meeting ho dito tuwing Friday, 6 p.m. Brother Paul, paano yung mga malalayo, hindi talaga makarating? Well, it will be done simultaneously. Blended tayo pagdating sa ating prayer meeting. Meron din ho tayong online sa mga para sa ating mga kapatiran na nasa malayong lugar through Zoom app. So, meron ho tayo ditong gawain, ila-live stream yung pangangaral ng salita ng Diyos ng ating prayer meeting during our prayer meeting, and then we will be having our prayer time blended nga ho, face-to-face and also via online. That means yung ating time in the Word come next year will have a change of schedule. Dati tuwing Wednesday and Friday yung ating time in the Word. Ngayon ay magiging every Wednesday na lamang at 6 p.m. yung ating time in the Word, and then Friday yung ating pong JCBC prayer meeting. So let us be up to date sa ating mga gawain na yan. And then also this week pala, dahil ang January 31 ay tatapat na Friday, bisperas ng bagong taon, kagaya
ng Pasko. Ang 24 ay Friday din. Ang ating home time in the Word will not be Wednesday but will be Thursday. At kaakibat na rin yung ating online prayer meeting po noon. So muli ho, meron tayong mga kapatiran ay medyo nawala sa nawala sa schedule. No? So Thursday, ating time in the Word with our online prayer meeting this coming Thursday po yan. So this week, Thursday. And then mamaya ho, pagkatapos ng ating gawain, wag ho sana magmadali na umuwi ang ating mga kapatiran. Magkakaroon tayo ng sandaling business church meeting. Ano ho, may ilang mga patungkol sa pinansyal na aspeto ng ating gawain na gusto nating ibigay alam ho sa inyo para maging up to date ho tayo. At may mga desisyon na gusto nating gawin bilang isang iglesia at para tuwang-tuwang ho tayo doon. Ano po? So muli, yung mga kapatiran natin dito, mga members or lalo na ay inaanyahan na magstay para maging up to date po tayo, and then yung mga pag-uusapan natin patungkol sa ilang pinansyal na bagay sa ating bahay-sambahan. Okay, so yun po. Also nga ho pala, next year, starting January, ang atin Joy Fellowship ay magiging blended din. So twice a month, meron Joy Fellowship. Yan ho yung youth online, yun ho yung youth fellowship natin. Magkakaroon tayo ng personal youth fellowship or in-person youth fellowship dito sa church. First Sunday ho ng January. And then, third Sunday ay magiging online naman ho yung youth fellowship. To give also sa atin mga kabataan na minsan nasa malalayong mga lugar. Meron tayong mga young people, minsan nasa Quezon City. Meron tayong mga young people ngayon, nasa Isabela sila, ang Gahete family. So even through our online youth fellowship ay makasama ho sila. So pag-pray ho natin yun, and take note ho natin yung mga schedule. Medyo marami-raming mga adjustments po tayong gagawin, and that will be all for the better. At patuloy nyo na ipag-pray ang mga nasa leadership po dito sa JCBC na patuloy kaming bigyan ng wisdom ng Panginoon upang magawa ang mga bagay ho na ito sa ikabubuti at kakalwalhati ng Diyos. So that takes care of our announcements. Ngayon ho ay dadako ho tayo sa sandali ng atin pagsamba o sa pagkakaparaan o sa oras ng ating pagsamba. Magkaroon ho tayo ng sandali ng matahimik na pananalangin. Hingin natin ang tulong ng Panginoon at pagsiyasat niya upang tayo ay maihanda sa pagsamba sa Kanya. Let's pray. Padalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami ngayon ay lumalapit sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na namatay para sa aming mga kasalanan, nilibing at muling nabuhay at ngayon nasa kanan mo at namamagitan para sa amin. Panginoon, wala kaming ibang inaasahan, walang ibang kaparaanan, hindi ang aming sariling katwiran, kundi sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus ay inaalay namin ang aming pagsamba ngayong umaga sa iyo. Nawa saliksikin mo kami, Panginoon, anumang dumi, anumang kasalanan, o Diyos, anumang kakuparan sa kabanalan. Patawarin mo kami. Tulungan mo kami na maialay nga sa iyo ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magsumikap na ipresenta ang aming mga sarili bilang mga kagamitan ng katwiran para sa kapurihan mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na nawa ang bunga ng banal na Espiritu ay patuloy na makita sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa aming pagsamba ngayong umaga ay maluwalhati namin ang iyong pangalan at masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan.
Paalala mo sa amin, Panginoon, na tanglaw mo ang aming mga puso. Paalala mo sa amin, O Diyos, na hindi ka nalulugod sa panlabas lamang na pagsamba, kundi hinahanap mo ang tunay na nagpupuri, nagmamahal at sumasamba sa iyo. Ang bawat aspeto ng aming gawain ngayon, O Diyos, nawa ikaw ang magpala at lahat ng papuri ay mauwi lamang sa iyong dakilang pangalan. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, I will sing the wondrous story. I will sing the wondrous story of the Christ who died for me. I will ever show in glory for the cross of Calvary. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was lost, but Jesus found me, found the sheep that went astray. Through His loving arms around me, drew me back into His way. Yes, I sing the wondrous story of the cross who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was bruised, but Jesus healed me. Pain was I from many a fall. Sight was gone and fears possessed me, but He freed me from them all. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Days of darkness still come on me, sorrow's path I often tread, but the Savior by His hand I'm safely led. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. He will keep me till the river rolls waters at my feet. Then He'll bear me safely over where the loved ones I shall meet. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Maratili po tayo ng tayo. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon at sa umagang ito tayo dadako sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita mula sa aklat ng Pilipos in verses 1, ang kapitulo ay 27 hanggang 30. Sabay-sabay po natin basahin. In verse 27, ready, read. Mamuhay lamang kayo sa paraang karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa gayon, dumating man ako at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang inyong kalagayan, malalaman kong kayo'y matatag na naninindigan sa iisang Espiritu
at may isang layunin na sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya ng Ebanghelyo. At sa anumang paraan ay hindi kayang takutin ng inyong mga kaaway. Para sa kanila, ito ay tanda ng kanilang pagkapahamak. Ngunit sa inyo naman ay tanda ng inyong kaligtasan, at ito'y galing sa Diyos. Sapagkat ipinagkaloob sa inyo, alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magdusa rin alang-alang sa Kanya. Yamang nararanasan ninyo ang pakikipaglaban na nakita ninyong hinarap ko, at ngayoy nababalitaan ninyong kinakaharap ko pa rin. Amen. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin Diyos, Panginoon namin sa langit, Ama, kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan, Ama. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, O Diyos, minsan pa'y pinagkalooban mo ang iyong mga anak na magkatipon-tipon sa dakong ito upang muli ka namin sambahin, Panginoon. Muling pag-aralan ng iyong mga salita, Ama. Tulungan mo nga po kami, Panginoon. Anumang alalahanin, anumang kasalanan, Panginoon, na yung masumpungan sa amin, Panginoon. Iwaksi mo, O Diyos. Loobin mo, Panginoon, na kami muling makaalam. Buksan mo ang aming isipan. Bigyan mo na liwanag ang aming mga puso, O Diyos, upang aming matutunan ang iyong mga kalooban, ang iyong mga aral, Panginoon. Ang lalaking gagamitin mo, Panginoon, upang ipangaral ang iyong mga salita. Bigyan mo siya ng maayos na kaisipan, Panginoon. Bigyan mo ng katotohanan ng kanyang mga labi upang maging pagpapala ng iyong mga anak sa dahon. Ama, ngayon ay huling linggo, Panginoon, ng taon. Salamat, O Diyos, iyong pag-iingat at pinagkaloob sa amin, Panginoon, sa mga nagdaang panahon. Sa kabila ng takot, Panginoon, sa kabila ng alalahanin, O Diyos, narito, taglay namin ang buhay, Panginoon, at kalakasan. Lalo tigit, Panginoon, taglay namin ang pananampalataya na itinanim mo sa aming mga puso. Let your Spirit, O Lord, be manifest in our daily lives, O God. Ang bunga ng mga banal na espiritu ay masalamin sa pumumuhay ng iyong mga anak. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat kung magkaminsan, Ama, nadadaig pa rin kami ng mga suliranin at mga alalahanin. Ngunit, Panginoon, nandito ang iyong mga pangako na doon kami nakatingin, O Diyos. Wala kaming ibang inaasahan, Panginoon, kundi ang mga pangako, O Diyos, na ang panahong ito ay lilipas. At sa panahon na kami, Panginoon, ay isa sa iyo, Ama, ito ay aming tinitingnan at pag-asa, O Diyos. Ito ay aming pinananampalataya na darating ang panahon, ang iyong mga anak ay sasamba sa iyong piling, O Diyos. Salamat sa katotohanan ko. Salamat sa mga biyaya, Ama, na araw-araw na pinagkakaloob mo. Higit sa lahat, pinagpapasalamat namin, Panginoon, ang kaligtasan, Ama, ang pagkasugo ng iyong banal na anak, Panginoon, ang pagkatigis ng kanyang banal na dugo, ang kanyang kamatayan at kanyang muling pagkabuhay. Salamat sa katotohanan ito, Panginoon, na kami ay may tunay at tiyak na kaligtasan. Ama, patuloy kami mag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Ang aming mga pag-aawitan, ang aming pag-aalay, maging ang pangangaral ng iyong mga salita, Panginoon, maging kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ulit tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, Now I Belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no far off evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now
Jesus belongs to me. Not for the years of time above, but for eternity. Natili po tayo ng tayo. Magandang umaga mga kapatid. Atin pong basahin ang ating basihan sa ating pagbibigay sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8. Pakisundan po sa screen. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito, O Diyos. Maraming salamat po na kami nakakalapit sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na siyang aming tagapagligtas. O Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagpapala, hindi lamang sa pisikal, kundi lalo na sa spiritual na kalagayan namin, O Diyos. Maraming salamat sa buong taon na pagpapala mo, sa mga salitang ibinigay mo sa amin, sa pagpapabanal sa amin, O Diyos. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa mga ganitong biyaya, Panginoon. At ngayon, O Diyos, na pinagpala mo nga rin kami sa pisikal na bagay, sa mga salapi na meron kami, O Diyos, sa mga bagay na meron kami. Pinagpapasalamat namin ito sa iyo. Nawa, ipakita namin ang aming pasasalamat sa aming pag-aalay ngayong gawain na ito, O Diyos. Maraming salamat po. Nawa, tanggalin mo po ang karamutan sa aming puso. Lagyan mo kami ng kagalakan sa aming mga puso habang ibinibigay sa iyo, inaalay sa iyo mga salaping ito, O Diyos. At nawa ikaw ang magpala sa mga malilikom, O Diyos. Nawa magamit ito sa ikalalawak pa ng iyong kaharian, Panginoon. Gamitin niyo ito upang mas lalo pang mapalago ang pag-preach ng Ebanghelyo sa ibang mga tao, Lord. Magligtas ka po, O Diyos. Sa ngayong umaga, sa pangangaral, O Diyos, pinagpipray namin na ingatan mo po ang aming pastor na si Brother Paul, O Diyos. Bigyan po siya ng karunungan, O Diyos, sa ibibigay niyang mensahe, O Diyos, at maging pagpapala ito sa mga kapatiran. At mas lalo kaming matulungan sa buhay namin, sa kabanalan, Panginoon. Muli, purihin ka. At nawa, maging mabangong samyo ito ang aming pag-aalay sa iyo. Maraming salamat pong muli sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po yung magsasayong lahat. Tayo po ulit tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, iniligtas ng pag-ibig.
Magsipod po ang lahat. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kagaya ho ng ating nabanggit at alam ho nating lahat na this Sunday is the last Sunday of 2021. At salamat sa Diyos sa kanyang pagsustento, salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat, at salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya sa bawat isa ho sa atin sa nakaraang buong taon. And many churches ang may Thanksgiving service ngayong oras ho na ito o ngayong araw po na ito. And I hope we are filled with Thanksgiving sa Panginoon. At kung babalikan natin na nakaraang taon, yes, punong-puno ng challenges. Yes, maaaring maraming pagbabago. At meron tayo mga kapatiran na nagka-COVID. Kami mismo, buong pamilya ay nagka-COVID. At salamat sa Diyos na hindi naging malala at naka-recover ho kami ng maayos. Pero next Sunday will be January 2, 2022 na ho. Para sa marami, ang nakarang taon ay dominated ng isang salita, COVID. Ang COVID ay umepekto sa buhay ng marami sa atin. Ang COVID ay umepekto at nagkaroon ng pagbabago ang paraan kung paano tayo kumikilos. Nagkaroon ng pagbabago ang ating pakikipag-interact sa ibang mga tao. Nagkaroon ng pagbabago kung paano tayo nagbibihis, kung paano tayo na lumalabas ng ating mga tahanan, at sa loob ng isang taon halos ay nagsanay tayong magsuot ng face mask at face shield. Ang pagsakay sa mga public transportation ay nagbago, ang pagpunta sa trabaho ay nagbago. At narito, nakaharap tayo sa panibagong taon at salamat sa Diyos, bumubuti ang atin hong sitwasyon in relation to the pandemic. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagtugon sa ating mga panalangin at ngayon ay mas nagiging malaya na tayo at merong safety sa atin hong pagtitipon-tipon. Na ngayong umaga hong ito, nais ko hong magbigay ng mensahe sa bawat isa sa atin kung paano haharapin ang susunod na taon. Ano ang pinakamaganda na kailangan nating o pinakamagandang tignan natin o konsidera natin na magbibigay ng direksyon, maghuhubog ng ating pamumuhay. Kung ito nga nakaraang mga taon, halos 2 taon, ang pangalang COVID ang humubog sa paraan ng ating pamumuhay. Well, ngayon ho mga kapatid, nais ko hong paalalahanan bilang mga mananampalataya. Kung merong isang salita na kailangan magbigay direksyon, kung merong isang salita na dapat humubog sa ating pamumuhay, sa ating pakikitungo sa kapwa, sa ating pakikipagtalastasan sa ibang mga tao, sa ating mga pangarap, sa ating pamilya, sa ating mga anak, at sa mga pagpaplano natin sa mga hinaharap, wala hong iba ito kung hindi ang gospel, ang ebanghelyo. So this morning, nais ko tingnan natin at tinatawag na marami na the gospel life. Yung iba ay merong American life. Yung iba naman ay Filipino life. Tayo bilang mga mananampalataya, anumang lahi ang ating kilalagyan, we must live the gospel life. Nais ko hong anyayahan tayo muli sa talata na ating binasa kanina sa Philippians chapter 1. Philippians chapter 1, at basahin natin muli ang verses 27 to verse number 30. Philippians chapter 1, verses 27 to verse number 30. Kung nakita nyo na ho, tayo ho ay magsitayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Babasahin ko sa verse number 27. Paksulan nyo sa inyong mga Biblia, ito po ang salita ng Panginoon. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition,
but to you of salvation, and that of God. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake, having the same conflict which ye saw in me, and now hear to be in me. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sandali ho tayong manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, kailangan namin ng iyong liwanag, kailangan namin ng iyong pagtuturo, kailangan namin ng iyong pagbabago. Tulungan mo kami, O Diyos, paalala mo sa amin ang aming binasa ay hindi salita ng tao, hindi ideya ng tao, kundi salita mo. Ikaw, O Diyos, na may lalang sa amin, at ikaw, O Diyos, na nagmamay-ari sa amin. O tulungan mo kaming magpailalim sa iyong otoridad ngayon. Tulungan mo kaming makita ang liwanag ng iyong katotohanan at ang iyong katotohanan ng patuloy na magpabanal sa paraan ng aming pamumuhay. Ikaw rin po, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa ikaliligtas ng mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. At ikaw pong patuloy na malayang kumilos sa aming kalagitnaan at maluwalhati ang ngalan mo. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Parito pong magsiupo ang bawat isa. Nais ko magbigay ng isang simpleng mensahe mula ho sa mga talata na ating binasa at ito po yun. The believer's life must be shaped by, used for, and seen through the gospel of Christ. Ang buhay ng mga mananampalataya ay dapat mahubog ng magamit para sa at tignan sa lente ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ang mga katotohanan, ito ang mga hamon na dinadala ni Apostol Pablo, particularly sa mga mananampalataya sa Pilipos na kanyang unang sinulatan at sa atin din ngayon bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto ko lang bigyan natin ng pansin panumandalian ang konteksto ng mga talata na atin hong binasa. Ang sulat na ito ng Philippians ay sinulat ni Apostol Pablo. At nung sinulat niya ito, wala siya sa bahay bakasyunan. Nang sinulat niya ito, wala siya sa Hawaii. Si Apostol Pablo ay wala sa hotel, siya ay nasa prison cell. Ito ay isa sa mga tinatawag na prison epistle. At sa kabila ng kanyang kalagayan na siya ay nasa kulungan nang sinulat niya ang aklat ng Pilipos, ang Book of Philippians is known to be the letter of joy. 6 times sa buong aklat na ito nabanggit ang word na joy. 8 times binanggit ang word na rejoice. So nag-uumapaw sa kagalakan ang sulat na ito. Ilan sa mga talata na pamilyar sa atin ng Philippians 1 verse 18, ang sabi ni Pablo na kahit siya'y nasa kulungan at may mga nangangaral ng pangalan ni Jesus para siya ay lalong madiin, ang sabi ito, what then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. Kahit anong mangyari sa akin, kahit lugmok nila ang pangalan ko, hanggat na ipapangaral si Kristo, I will rejoice. Sa verse 4 ng chapter 4, we know this familiar verse. Philippians 4 verse 4, this is a command, utos sa mga mananampalataya. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Magalak ka sa Panginoon lagi. At inuulit ko sa iyo, sinasabi ko sa iyo, rejoice, magalak ka. Tayo ay hindi binibigyan ng tayo ay hindi sinasabihan na ang kagalakan ay depende sa nararamdaman. Hindi ko feel. No. Inuutusan tayo ng Biblia sa anumang sitwasyon, sa anumang pagkakataon na tayo ay magalak. Sapagkat ang kagalakan ng Kristiyano ay hindi hinuhugot sa sitwasyon, kung hindi galing sa Panginoon. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. So this is a rejoicing letter. This is a letter of joy. Hindi lamang yun. Ang book of Philippians, or the letter of Philippians, is a letter of thanksgiving. Ito'y sulat ng pasasalamat, particularly, pasasalamat ni Apostol Pablo sa Panginoon patungkol sa mga Kristiyano sa Philippi. Ang sabi niya sa chapter 1, verse 4, ina-appreciate niya ang mga mananampalataya.
Ang sabi, always in every prayer of mine for you, all making requests with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Mula pa nung unang pagkakataon na kayo ay nakapakinig ng Ebanghelyo at kayo sumampalataya sa Ebanghelyo at dumanas man kang persecution, kayo ay nagpatuloy, ang sabi diyan, in fellowship, koinonia in Greek. Isa sa mga translation o English translation is partnership. Nagpapasalamat ako sa inyo sa inyong pakikipag-partner sa gawain ng Ebanghelyo mula po nung una hanggang ngayon. And let me remind us, mga kapatid, ang ating gawain ng pakikipag-partner sa dalawang kamanggagawa natin sa Cainta Rizal at isa sa La Union at isang kamanggagawa natin na nasa Thailand. It is a very biblical thing to do. We are partnering with them for the work of the gospel. So this is a thank you letter. At isa pang makikita ho natin na ang church sa Philippi na sinulatan ni Apostol Pablo have a genuine concern for the minister of the gospel. Hindi lang sila concerned sa Ebanghelyo, kundi concerned din sila sa tagapangaral ng Ebanghelyo, particularly kay Apostol Pablo. Ang sabi niya sa verse number, chapter 1 verse 12, ang sabi ni Pablo sa chapter 1 verse 12, "But I would ye should understand, brethren, the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel." So concerned sila kay Pablo at concerned din sila sa Ebanghelyo. Sinasabi ni Pablo, mga kapatid, gusto kong malaman nyo, nung ako'y nakulong, huwag kayong mag-alala, hindi napigilan ng Ebanghelyo. Actually, yung pagkakakulong ko, lalo pang nagtumulak sa Ebanghelyo para makarating sa ibang mga lugar. Sa chapter 4, verse 10, yung concern ng mga mananampalataya sa manggagawa. Ang sabi, "But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me had flourished again, wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity." So, ina-appreciate ni Pablo, itong mga taga-Philippi, nandun yung pagnanasa nila, gusto nilang tumulong kay Pablo, gusto nilang suportahan si Pablo. At may mga pagkakataon, yung pagnanasa nila ay nandoon, pero yung oportunidad ay wala. Hindi katulad ngayon. Pwede mo lang basta-basta isend sa GCash, nandun na. Noon, magpapadala ka ng isang tao, dala-dala niya yung suporta, at maglalakbay siya ng ilang buwan para hanapin kung nasaan si Pablo. At ganoon ang mga kaparaan, at sayon, sina-appreciate ni Apostle Pablo, your care for me. So they care for the gospel, they care for the gospel proclaimer. Sabi ko nga ho sa inyo, itong church at Philippi ay pwede nating ituring ng isang pastor, pwede ituring na parang dream church. Isang church na nakasuporta sa Ebanghelyo, isang church na concerned sa Ebanghelyo, isang church na concerned sa manggagawa. Parang napakaganda. Pero as the saying goes, there's no perfect church. Walang perpektong iglesia. At nandoon, maging sa kabila na napakaganda at mabubuting bagay na sinambit patungkol sa iglesyang ito, itong iglesyang ito ay mayroong mga problema. At isa sa mga problema ng Church at Philippi ay mayroong pagkakahati-hati. At kung ang problema sa Corinthians ay yung division nila dahil meron silang mga pastor idols, ayaw mo Paul, ayaw mo Apollos, ayaw mo Cephas. Kung merong mga pagkakahati-hati sa Philippians, sa Corinto dahil sa kanilang mga spiritual gifts o sa kanilang social standing. Dito sa Philippi, may mga pagkakahati-hati din. Kaya nandun na lamang ang paulit-ulit na paalala ni Apostol Pablo sa kanila na sila ay magkaisa. Halimbawa na lang ay doon sa ating binasa sa verse 27, chapter 1 verse 27, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Nakita niyo ho yung dinidiinan ni Pablo? One, together. Pagdating sa chapter 2, verses 1 to 4, Philippians chapter 2, na kilalang-kilala
sa chapter 2 sa napakadakilang katotohanan ng paghahayag ng pagkakatawang tao, ng incarnation na ang ating Panginoong Hesus na nasaan yung Diyos ay nag-anyong alipin at nagkatawang tao. Pero saan galing ito? Ang sabi ni Pablo sa Philippians 2 verse 1, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy. Kung talagang gusto niyo matuwa ako, mga kapatid, sabi ni Pablo, ako'y nasa kulungan, pero kung gusto niyo talagang magkaroon ako ng kagalakan, sabi niya sa verse 2, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being one accord of one mind. Mula pa sa chapter 1 hanggang dito sa beginning ng chapter 2, ang binibigyan din ni Pablo is to be one, to be together, unity. Sapagkat merong disunity sa loob ng church. At kung yung disunity sa Corinth ay nanggagaling sa mga pastor idols nila, yung disunity sa Corinth ay nanggagaling sa mga misuse ng spiritual gifts nila, saan nanggagaling ang disunity sa loob ng Philippi? Sa verse 3, ang sabi, let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Higit sa malamang baligtad, ang disunity sa loob ng Philippi ay nanggagaling sa people esteeming themselves better than others. Mas mahalaga ako. Mas importante ako. Mas mahusay ako kaysa sa inyo. At ito ang nanggagawa ng disunity in the church. Actually, may mga special mention. And sad to say, may mga kababaihan sa loob ng church at Philippi na nagiging higit sa malamang, sang-ayon sa mga commentaries, higit sa malamang isa ito sa mga dakilang sanhi ng pagkakawatak-watak sa loob ng church. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 2, Philippians 4 verse 2, anong sabi? I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. So here are two special mentioned ladies in the church. Si Euodias at si Syntyche. At sinapakiusapan ni Pablo, please Euodias, please Syntyche, magkaisa kayo. Magkasundo kayo. Be of the same mind. So higit sa malamang, for them to be worthy of special mention, ay meron silang significant na epekto sa loob ng iglesia, kaya nagkakaroon ng disunity. Now, to solve all this, para bigyang solusyon ang pagkakahati-hati sa buhay ng iglesia ng Panginoon doon sa Philippi, saan bumunta si Apostol Pablo? Ano ang gamot? Hindi gamot na, kalimutan na natin ang pagkakaiba-iba natin, basta love na lang tayo. Well, hindi kinalumutan ng katotohanan. Sad to say, sa panahon natin ngayon, to maintain unity, they disregard truth. Pero makikita ho natin kay Apostol Pablo, ang totoong unity is based on the truth. Nakasalalay sa katotohanan. Walang iba kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At kung ang buhay ng Kristiyano ay mahuhubog ng ebanghelyo, kung ang paraan ng pakikitungo natin sa ating kapwa, lalo na sa ating kapatiran, ay mahuhubog ng ebanghelyo, kung titignan natin ang ating pamumuhay sa lente ng ebanghelyo, ito ay magbibigay tugon sa mapakaraming mga problema at mga hamon na hinaharap ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. So mula ho sa mga talata nating binasa sa chapter 1, gusto kong tignan natin at matutunan ang tatlong napakahalagang punto. Number 1, a life lived worthy of the gospel. Ang isang buhay na ibinubuhay ng karapat-dapat sa ebanghelyo. Number 2, a life engaged in fighting for the gospel. Isang buhay na engaged, nakabigay, nakatuon sa pakikipaglaban para sa ebanghelyo. And then number 3,
a life seen through the lens of the gospel. Ang buhay na tinitignan sa lente ng ebanghelyo. So una ho, so verse 27, a life lived worthy of the gospel. Nagdudumilat ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang ito. Verse 27, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. That word, first word only, ang sinasabi ni Apostol Pablo, kung merong isang bagay na gusto kong gawin ninyo, kung merong isang bagay na hindi nyo dapat kalimutan, kung meron dapat kayong ilagay sa prioridad, ilagay nyo sa prioridad ang bagay na ito. Ano yung kailangan gawing prioridad ng mga Kristiyano? Let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. That word conversation is an old English na ang ibig sabihin niyan is the manner of living. Politeomai in Greek, na ang ibig sabihin is citizenship or the way we believe. Minsan, pag napupunta tayo sa ibang lugar, pag titignan natin yung mga talo na sa ibang bansa, depende sa kanilang ginagawa. Naalala ko ho, nung nagtatrabaho pa ako sa isang limousine company bilang chauffeur. Sa Tagalog, chuper. Medyo poging driver. Yun ang ibig sabihin nun. Maganda yung dinadrive. Nagsusundo ako sa airport. At minsan may mga tao akong makikita kung pag sinalubong nila yung kanilang susunduin, gagawin sila. Galing sila doon. Meron naman minsan, gagawin sila. Ewan ko, alam niyo kung saan galing yun. Galing yun sa Japan. At iba't ibang mga katangian at pag tinignan mo kung anong ginagawa nila, nagkakaroon ka na, ay, sila'y galing doon, sila'y mamamayan doon, sila ay citizen ng lugar na yun. And it is exposed or seen through the way they behave. At ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, let your conversation, let your citizenship, let the way you live, ang paraan ng paano tayo nabubuhay, be as becometh the gospel of Christ. That word becometh meaning be worthy of. Karapat dapat, bagay, terno, appropriate sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ako naranasan na ho minsan magbihis at hindi maganda ang tugma ng kulay, hindi terno. Masakit sa mata. Pag halimbawa, ang t-shirt mo ay kulay green, tapos ang pantalon mo ay kulay pink, balik ka dun. Hindi bagay. At dito, sinasabi ng salita ng Panginoon, at ikaw ay magpapalit, it's either i-maintain mo yung pantalon at magkukuha ka ng mas bagay, o i-maintain mo yung t-shirt o magpapalit ka ng pantalon. Doon mo ibabagay. Pagdating mo ho sa atin bilang mga Kristiyano, ang magiging constant, ang magiging basihan ay ang ebanghelyo at ang i-a-adjust ay yung buhay natin. Hindi i-adjust ang ebanghelyo para sa buhay natin. Hindi katulad ng ginagawa ng maraming mga churches ngayon. They adjust the gospel to mere easy believism. Ang kailangan mo lang ay sumunod sa panalangin. Kaya kailangan mo lang tanggapin si Jesus. Kahit walang magbago sa iyong buhay, okay ka na. But it's not the gospel. Let your conversation be worthy of the gospel. Hayaan ninyo, we must make effort na ang ating buhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo. Sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Philippi at sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon bilang mga Kristiyano na dapat ang pinaka-dominating force sa ating buhay, so much so na mababago ang ating mga buhay ay hindi pera, hindi material, hindi kalusugan, hindi politika, hindi pagsikat, at hindi ang mga pangarap sa mundong ito, walang iba kung hindi dapat ang ebanghelyo. Dapat ang maghubog. Di ba ho, merong mga tao, hinuhubog sila nung pangarap nila, gusto nilang maging the best sa anumang larangan na kanilang ginagawa.
maging the best na basketball player, maging the best na songwriter, maging the best guitarist, maging the best sa anumang field. At yung pagnanasa na yun ay hinuhubog yung kanilang buhay. Nagpapalit sila ng schedule, natutulog sila ng mas maaga, nagbabago yung diet nila, nagkakaroon ng epekto. At minsan kahit hindi nila gusto yung pera, o bakit hindi ka na kumakain ng karne ngayon? Ano ba yan? Vegetarian ka ngayon? Hindi, wala lang akong pera, pambili na. Nahuhubog. At minsan kung saan ka nakatira, minsan sa halusugan na meron ka, mga kapatid, kung merong puwersa, kung merong dapat maghuhubog sa ating mga buhay, ay walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang batas ngayon ng buhay ng mananampalataya ay ang ebanghelyo. Ulitin ko ho, ang batas ngayon na umiiral sa buhay ng mga mananampalataya, hindi yung ang batas ay yung kasi ang ginagawa ko noon, yung kasi ang kinalakihan ko, yung kasi ang turo ng magulang ko. No, ang dapat na maging batas natin na naghuhubog sa atin ay ang ebanghelyo ni Kristo. Let me ask us, mga kapatid, ito ba ang humuhubog sa buhay natin ngayon? Ito ba ang humuhubog sa pangarap para sa mga anak natin ngayon? O ang humuhubog sa buhay natin ay yung gusto ko, yung trip ko, yung masarap sa akin, yung komportable sa akin? O ang humuhubog sa atin ay yung pinapalakpakan ng sanlibutan? Ito yung in-demand sa mundo. Ito yung in-demand sa mga hindi mananampalataya. At gusto kong maging in-demand, gusto kong maging gusto kong maging sikat, at gagayahin ko ang ginagawa ng mundo. And sad to say, maraming mga churches ang ganun ang gawain. Rather than to be Christ-like, they become world-like. All for the name of mas madami daw taong pumasok sa church. Let your conversation be, as it becometh, the gospel of Christ. Anong punto? The gospel and all the truths that are included in it must have and should have a direct bearing in the believer's life. Ang ebanghelyo at ang lahat ng mga katotohanan na nilalaman nito at in relation dito ay magkaroon dapat ng direct bearing, magkaroon dapat ng bigat sa ating pamumuhay. Ang katotohanan ng ebanghelyo na tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay dapat magbigay bigat at magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Ang sabi ni Paul sa Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. The gospel should teach us how to live. Dinideny, ni kinakatuwa ang pagiging ungodly. Yung mga makamundong mga pagnanasa ay tinatanggihan na dapat tayo ay mamuhay ng may kaseryosohan, mamuhay ng may katwiran, mamuhay ng makadiyos sa gitna ng mundong ayaw sa Diyos. Ang pagkatawag sa atin sa kaligtasan ay pagtawag sa atin sa kabanalan. Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 15, but as He which has called you, at kagaya na pag-aralan natin, that word called is a salvific call. Tinawag para maligtas. At kung ikaw ngayon ay ligtas dahil tinawag ka ng Panginoon, at kung ikaw ay Kristiyano, ang sabi, but as He which has called you is holy, at ito yung ating obligasyon, so be ye holy in all manner of conversation. Sad to say, marami yung mga Kristiyano, be holy, a church. Pero sa labas sa church, walang holiness na pinag-uusapan. But sa loob ng church, dapat malinis ang lumalabas sa bibig. Binabantayan ang mga lumalabas sa bibig.
Pero paglabas sa church, kahit na lang ano ang lumabas sa bibig. No. Siya na tumawag sa atin ay banal, ay dapat magpakabanal tayo sa lahat ng aspeto. Banal na tatay, banal na nanay, banal na kabataang lalaki, banal na kabataang babae, banal na driver, banal anuman, saan ka man nilagay ng Panginoon, makita ang kabanalan sa ating mga buhay. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 11, ang sabi, yes, ito'y particularly para sa manggagawa, pero ito'y applicable sa lahat ng mananampalataya. Sa ating pamumuhay sa mundong ito, dapat tayo ay magsumikap na habulin ng kabanalan. Ang sabi, but thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness. Follow after godliness. Follow after faith. Follow after love. Follow after patience. Follow after meekness. Alala ko ho, nung elementary, si Brother Paul, ang isa sa mga usong laro sa amin noon ay moro-moro. Alam mo, moro-moro. Habula ba yun? Habulan. Do gusto kong laro, ayoko din siya sapagkat si Brother Paul ay heavy gut. Pero basta nakita ko yung kalaban na yan na sumusugod, I will follow after. Exert all effort. Magsusumikap, magtutumulin, magbibigay lakas. Liligay yung target na hahabulin ko yun. At tayo daw bilang mga mananampalataya, we must follow after. Chase, pursue godliness, faith, love, patience, meekness. In short, mga Christian attitudes. Bakit? Again, because of the gospel. Ang ebanghelyo ay nagsusumigaw, tayo ay tinubos, tayo ay tinubos, tayo ay tinubos. At kung tayo ay tinubos, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19, what, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Hindi mo ba alam? Ikaw ay hindi na sa iyong sarili. Hindi na tayo, kung tayo ay Kristiyano, hindi na tayo nagmamay-ari sa ating sarili. Ang katawan na ito ay hindi na kay Brother Paul. Verse number 20. For he are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. At dito guguho yung maling kaisipan ng iba. O ano man ang ginagawa ng aking katawan, basta ang aking puso at ang aking espiritu ay kay Lord. No. Ang sabi dyan, glorify God in your body and in your spirit. Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever you do all to the glory of God. So ang ating buhay ay dapat ibuhay ng isang paraan na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Ang sabi sa Colossians 1 verse 10, in concluding this first point, Colossians 1:10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Na tayo daw ay lumakad ng karapat-dapat sa Panginoon. Nagbibigay lugod sa Panginoon, sa lahat ng makakalugod sa Panginoon. I-consider natin, ano ba ang makakalugod sa Panginoon? Hindi yung ano ba ang makakalugod sa akin, hindi yung saan ba ako makakalamang, hindi yung saan ba ako maitataas, kundi ano ba ang makakalugod sa Panginoon? Ano ba makakalugod sa Panginoon? Ako'y tumulong o hindi tumulong? Ano ba magkakalugod sa Panginoon? Ako'y magdamot o magbigay? Ano ba makakalugod sa Panginoon? Ako'y magsorry o hindi magsorry? Ano ba ang makakalugod sa Panginoon?
Alam niyo, itong bagay na ito sa napaka-practical na paraan, napakahalaga sa mga mag-asawa. Tama? Ay, naku, maniwala ho kayo sa mga young people, malaki ang ituturo sa inyo ng pag-aasawa. Bakit? Yung mga kaibigan nyo, pag nagkaroon kayo ng tampuhan, pwede nyong iwan. Yung asawa mo, pag nagkaroon kayo ng tampuhan, siya pa rin ang kasama mo sa loob ng bahay. Kayo pa rin na magtatabi sa gabi. I hope. Pero ano ang susundin mo? Yung makakalugod sa'yo? Hindi, basta. Hindi, basta. Hindi ako magsusuri sa basta. Basta. Oh, asawang lalaki, tanong mo, ano makakalugod sa Panginoon? Oh, Mrs., tanong mo, anong makakalugod sa Panginoon sa sitwasyon na ito? Ipaglaban ko ang aking pananaw o magpasakop ako sa binigay na asawa ng Panginoon? O mister, anong tatanong mo? Ako ba ay magbibigay luho sa gusto ko o ibibigay ko yung sarili ko sa pagmamahal sa asawang binigay sa akin ng Diyos? Ano rin ang makakalugod sa Panginoon? Sana makita niyo ho, ang Ebanghelyo ay hindi lang para sa loob ng church. Ebanghelyo, magiging sa loob ng tahanan, magiging sa pagitan ng mag-asawa, sa pagitan ng mga magkakapatid. A life worthy of the gospel. Number 2, kailangan kong bilisan. A life engaged in fighting for the gospel. Hindi lamang isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo, kundi isang buhay din na nakikipaglaban para sa Ebanghelyo. And no, I'm not saying na gumawa tayo ng ating mga placard at mga bandila at ilagay KKK, kagalang-galangan, kataas-taas ang Kristiyano at tayo susugod para lupigin sila. Hindi yun. Kundi anong ibig sabihin ng pakikipaglaban para sa Ebanghelyo. Tuloy natin sa verse number 27. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Anong sabi ni Pablo? That whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs. Kaya gusto kong mabalitaan kung anong paraan ng inyong pamumuhay. May kasabihan, pag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. At ang sinasabi ni Pablo, nahandyan man ako o wala ako, mabalitaan ko kung paano kayo namumuhay. Andyan man si pastor o wala. Andyan man si nanay o tatay o wala. Andyan man si ate o kuya o wala. May isang mangangaral, hindi ko na maalala kung sino. Kung sino ka pag wala kang kasama, yun ka. Kung sino ka kung wala kang kasama, yun ka. So ang sabi ni Apostol Pablo, tuloy ho natin. So nandiyan man ako, wala ako dyan, mapalitaan ko ang inyong paraan ng pamumuhay. Ang sabi, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Itong lengguwahe na ito ni Apostol Pablo, yes, it is calling for unity. Kagaya na bagyan natin ng pansin kanina sa ating pasimula. Pero it's calling for strength. It's calling for being stable. Stand fast. Huwag kang mauuga. Huwag kang matatangay. Ikaw dapat ay matibay. At hindi lamang yon, striving together for the faith of the gospel. Ang mga mananampalataya sa iglesia ay kailangan magsama-sama, stand fast in one spirit, with one mind. May isang espiritu, may isang pananaw, may isang damdamin, at ito ay damdamin na hubog ng Ebanghelyo. One mind, may isang kaisipan. Ito ay nauhubog ng katotohanan ng Ebanghelyo. Striving together for the faith of the gospel. Napakahalaga, striving together, not striving against each other. Hindi nagtatalo-talo laban sa isa't isa, kung hindi nakikipaglaban para o makikipaglabang magkakasama para sa Ebanghelyo. Sa Jude chapter 1 verse 3, tayo pinalalahanan ng Panginoon that we must earnestly contend for the faith. At hindi lamang ito trabaho ng pastor, hindi lamang ito trabaho ng mga Christian apologists.
tayo ay tinatawag, ang bawat isang tunay na mananampalataya, we must be exerting effort, we must be contributing, may binibigay tayo, kasama tayo, striving together for the faith of the gospel. Tayo nakikipaglabang mainam para sa pananampalataya na ating tangan-tangan. And how should we strive together? Let me just name some. Kagaya nga ho na sinabi ko kanina, hindi tayo tinatawag para mag-aklas at magdeklara ng revolusyon at madugo na pakikipaglaban. Kundi how do we strive together for the faith of the gospel? Number one, we must strive for the gospel with our testimonies. Sa paraan ng ating pamumuhay. Ano yung ating patotoo? Pag tinanong tayo ng mga nakapaligid sa atin, pag tinanong yung mga katrabaho mo, pag tinanong yung mga kaibigan mo at kabarkada mo sa eskwelahan, pag tinanong ang mga kapitbahay, anong nakikita? Na ipaglalaban ba natin ang ebanghelyo? O baka mamaya tayo mismo ang tumitibag sa ebanghelyo na ating sinasabi na ating tangan-tangan. Sa Book of Titus, buksan lang ho natin, merong pinaalala si Apostol Pablo sa mga Kristiyano na nasa kalagayan ng pagiging alipin. Sa Titus chapter 2 verse 9. Titus chapter 2 verse 9. Ang sabi ni Pablo kay Tito, exhort servants to be obedient unto their own masters and to please them well in all things, not answering again. Yung mga aliping Kristiyano, Titus, sabihan mo na sila ay makitungo ng maayos sa kanilang mga masters in the flesh. Huwag silang masagot-sagot ng pabalang. Verse 10, not purloining, but showing all good fidelity. How? Why? For what? That they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. And yes, maaaring sa loob ng church, you adorn the doctrine of God sa pagkanta ng glory to His name. O maaaring sa loob ng church, you may adorn the doctrine of God sa pamamagitan ng pagbibihis ng may kahininaan at may kaayusan. Pero ang sabi, you may adorn the doctrine of God in all things. Maging sa pakikitungo ng empleyo sa empleyado at ng empleyado sa empleyo. Maging sa pakikitungo ng magulang sa anak. Anak sa magulang. Maipaglalaban natin ang katotohanan ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating mga patotoo. Hindi lamang sa pamamagitan ng ating patotoo, kundi maging sa pamamagitan ng ating pagsunod, maging sa pamamagitan ng ating mga buhay, pananampalataya, and kabilang na sa pamamagitan ng ating pagsasaysay ng katotohanan, pananatiling matatag sa katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan na sinasabi ng sanlibutan. So we must strive together for the faith of the gospel. Maaring dumating ang pag-uusig, maaring dumating na isang araw illegal na ang Biblia, pero nawa tayo masumpungan na patuloy na nakikipaglaban alang-alang sa pananampalataya sa Ebanghelyo. And lastly, dito tayo matatapos. A light seen through the lens of the gospel. A light seen through the lens of the gospel. Minsan ho, may mga, naalala nyo siguro nung bata, may mga laruan na parang salamin. Hindi naman parang salamin, salamin talaga. At yung mga salamin na to ay may iba't ibang shades. Mayroong dilaw yung salamin. So pag sinuot mo yun, makikita mo ang lahat ay may madilaw. Pag kulay green, makikita mo ang lahat ay kulay green. At minsan may mga pagkakataon na tayo bilang mga tao ay nagsusuot ng salamin sa ating mga mata na lente na kawawa naman ako. Alam niyo yun? Na lahat ng bagay na lang, titignan mo na ikaw ay kawawa, talunan, at api. Pagdating sa kapitbahay, kawawa naman ako. Pagdating sa asawa, kawawa naman ako. Pagdating sa sweldo, kawawa naman ako. Lahat na lang, titignan mo na kawawa naman ako.
Well, paano natin dapat tignan ang ating buhay? Merong mga tao, titingnan ng lahat sa lente ng pera. Yes? Lagi lang ang usapan, may pera ba o walang pera? Titingnan ng lahat ng bagay patungkol sa pera. Maging ang pagsasama ng mag-asawa, pag walang pera, magkagalit sila. Pag may pera, magkapati sila, magkasundo sila. And again, maaari mayroon pa ibang mga factors na contributing, pero titignan ng lahat ng bagay sa lente ng pera. Now, meron din mga tao titignan ng lahat ng bagay sa lente ng kalusugan. Pag may sakit, lahat na lang ay titignan in relation sa kanyang karamdaman. And again, isa ho ito, and kung meron kayo pagkakataon, makipag-fellowship kayo kay Brother Dave. Kung meron na may isang napakasakit at napakahirap ang kalagayan sa atin si Brother Dave, lalo na ngayon, yung botox at yung nilalabanan ng botox, yung involuntary movement, so lalong tumitindi yung involuntary movement. So hindi nyo naintindihan, yung leeg niya ay gumagalaw ng hindi niya gusto. For 3 years or more. Yun ang kalagayan ni Brother Dave. Napakasakit, nakakangawit, mahirap, ngayon hindi niya kaya halos ngumuya. At merong mga tao, titignan yung karamdaman, kawawa naman ako, ingapi naman ako, laging wala, laging kulang. Titignan ng lahat ng bagay sa lente ng karamdaman. Pero pag pinakinggan niyo si Brother Dave, Brother Paul, salamat sa Panginoon, hindi kami nagkukulang. Panginoon, Brother Paul, ako, salamat sa Diyos, sana yun din mga kapwa ko may ganitong karamdaman, sana makilala din nila si Kristo. Brother Paul, salamat sa Diyos, talagang totoo, meron tayong kaligtasan dahil kay Kristo, dahil sa Ebanghelyo. May mga pagkakataon ho na pag may problema ako, tapos nakausap ko si Brother Dave, nawawala. Kumpara sa bigat na daladala niya. Hindi ganun kabigat yung daladala. At narito ho, ang punto ay ito. Yung ibang mga tao na may karamdaman na kagaya ni Brother Dave, titignan lang ang kanilang sarili sa lente ng karamdaman. Anong pagkakaiba? Yes, may karamdaman si Brother Dave. Yes, mahirap ang buhay. Pero titignan niya ang kanyang buhay sa lente ng Ebanghelyo. Salamat sa Diyos sa Ebanghelyo. Salamat sa Diyos sa kaligtasan. Salamat sa Diyos sa kapatawaran ng kasalanan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippi sa verse 29, dumaranas ba kayo ng pag-uusig? Bakit nalaktawan pala natin yung isang bagay sa verse number 28, sorry po. Ang sabi, and in nothing terrified by your adversaries. So there are adversaries. By the way, pag binasa nyo sa Acts chapter 16, nung nag-minister si Pablo at si Barnabas, si Silas sa Philippi, may persecution. Kaya nga sila nakulong at doon naligtas yung Philippian jailer. At kahit wala na doon si Pablo at si Silas, may persecution pa rin sa mga Kristiyano. At ang sabi ni Pablo sa kanila, and in nothing be terrified by your adversaries. So there are adversaries. So, hindi maganda, mahirap ang buhay Kristiyano kung natin titignan. Tignan natin sa lente ng Ebanghelyo sapagkat ang sabi sa Philippians 1 verse 29, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Narito ang katotohanan na dapat natin, kung paano natin dapat tignan ito. Ibang mga tao, akala ko ba pag naging Kristiyano walang problema? Akala ko ba pag naging Kristiyano okay na ang lahat? Akala ko ba pag Kristiyano walang karamdaman, lahat ay okay, wala nang problema sa pera? Di ba ito tinuturo ng prosperity gospel? Pag malapit ka kay Lord, wala kang problema, wala kang karamdaman, lagi kang may pera, sikat ka. O mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Philippi, ibinigay sa inyo ng Panginoon. Hindi lang ang manampalataya para kay Kristo, kundi magdusa rin para sa Kanya.
At napakaganda nung sinabi, kung babalikan natin ito doon sa verse number 28, ang sabi ni Pablo, which is unto them, your adversaries, the persecutors, unto them the evident token of perdition. Tanda, hindi talaga sila mananampalataya, but unto you of salvation, and that of God. Kung ikaw ay mananampalataya at dumadaan sa pag-uusig at sa pressure na dahil sa pananampalataya kay Kristo, at nagpapatuloy ka sa biyaya ng Panginoon, that's a token, tanda, na magbibigay sa iyo ng lalong tibay ng assurance that you are really in Christ. Anong sabi diyan? And that of God. Ikaw ay sa Panginoon. So balik tayo sa verse 29. But for unto you it's given in behalf of Christ not only to believe on Him. Hindi lamang binigay, and napakaganda na pwede tayong lumunsad sa napakadaming discussion, pero malinaw dyan, ang ating pananampalataya ay bigay ng Panginoon. Sinong nanampalataya? Tayo ang nanampalataya. Pero saan galing ang pananampalataya? Hindi galing sa kaibuturan ng yung busilak na kalooban. No, wala tayo noon. Tayo ay patay sa kasalanan. Ang pananampalataya na meron tayo ay galing sa Panginoon. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Paano dapat tignan ng isang mananampalataya ang mga pagdurusa, ang mga kahirapan, lalo na ang mga bagay na ito na dumarating dahil sa pananampalataya kay Kristo at sa Ebanghelyo. Paano natin kailangan dapat tignan ang mga kaaway, ang mga pag-uusig na dumarating sa ating buhay. Ang hatred ng sanlibutan sa mga mananampalataya. O tignan natin sa lente ng Ebanghelyo. Ang sabi ni Kristo sa John 15, verse 18, if the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Ayaw ng mundo kay Kristo. At kung ikaw ay kay Kristo, sigurado, ayaw din ng mundo sa iyo. Hindi lang yun, tingnan natin sa lente ng katotohanan ng Ebanghelyo, na mismo ang paghihirap, listen, na mismo sa paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo, soberano ang Diyos. Ang sabi ni Pedro sa Acts chapter 2, verse 22, sa verse 23, Him, Jesus, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. Lahat na nangyari sa ating Panginoong Hesus ay sang-ayon sa plano, sa soberanong kamay ng ating Ama. Ano naman ang nangyayari sa iyo ngayon? Lalo na sa pagbabata mo dahil sa pananampalataya sa Ebanghelyo, ito ay hindi labas sa soberanong kamay ng ating Diyos. Tingnan natin ito sa lente ng Ebanghelyo. And lastly, sa verse 30, ang sabi ni Pablo, having the same conflict which ye saw in me. Nakita nila kay Pablo. Doon nakulong si Pablo, sa Philippi mismo. Nakita nila kung paano persecute ang tagapangaral na ito. At hindi lang yun, and now, here, to be in me. Ngayon, nababalitaan nyo. Kaya nga sila sumulat, kaya sila padala ng tulong, dahil si Pablo ay nasa kulungan. So nakikita nyo ngayon, mga kapatid, nabalitaan niyo yung pagdurusa ko ngayon at nabalitaan niyo yung pagdurusa ko, nakita niyo yung pagdurusa ko noon at nabalitaan niyo yung pagdurusa ko ngayon. Pero ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng soberanong kamay ng Panginoon. Tingnan ang buhay sa lente ng Ebanghelyo. Nagsasabi ito ng katotohanan na ang Diyos ay soberano. So ito hong kaharap nating taon ng 2022. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Yes? May magkaka-COVID ba sa atin? May ma-aksidente ba sa atin? May magiging milyonaryo ba sa atin? Hindi natin alam. Ano po, doon ako sa dulo, yun ang mas gusto ko. Well, paano kung hindi? Paano kung isang aksidente mapuputulan ka ng kamay?
Paano kung ngayon darating yung sinasabihin ng doktor, may cancer ka po? Or ngayon darating yung I do na matagal mo nang hinihintay? O mga kapatid, mga kaibigan, anuman ang kalagayan sa ating buhay, ang ating buhay ay dapat mahubog ng Ebanghelyo. Buhay sa trabaho, buhay sa bahay, buhay sa eskwela, buhay pag-ibig man yan, dapat ito ay mahubog ng Ebanghelyo. Nawa, sa 2022, ang effort natin, habulin natin ang makadiyos na buhay at mabuhay tayo ng kaparaanan na karapat-dapat sa Ebanghelyo na ating tinatanghanan. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa paalala mo, sa katotohanan mo. Salamat sa pagsansala mo. Marami sa amin, O Diyos, na nakakalimot. Marami sa amin, Panginoon, na hinahayaan namin na mga bagay-bagay sa mundo ang magdikta ng aming pamumuhay. Hinahayaan namin ang aming mga ugali na hindi makadiyos ang humubog sa aming buhay. Patawarin mo po kami. O, patawarin mo po ako. At tulungan mo kami, O Diyos, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tulungan mo po kami na mamuhay ng isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. O nawa ngayong taon na ito na aming kinaharap, ay patuloy kaming magsumikap. Patuloy kaming magbigay effort na mamuhay ng makadiyos na may kabanalan. At anuman ang aming mga kalagayan, O Panginoon, tulungan mo kami na sama-sama. Sama-samang ipakipaglaban ng Ebanghelyo. Ipakipaglaban ng Ebanghelyo maging sa paraan ng aming pamumuhay. Na ang aming mga patotoo ay maging palamuti ng katotohanan ni Kristo. O tulungan mo kami, O Diyos, na anumang sitwasyon na aming kinalalagyan, ay tignan namin ang mga ito sa lente ng Ebanghelyo. At patuloy naming kilalanin ang pagiging soberano ng iyong kamay. Ama, tulungan mo kami. At sa sandali ng aming pagbubulay-bulay, ang iyong mga katotohanan ay gamitin mo upang patuloy kaming baguhin sa wangis ni Kristo. Tayo po idadako sa isang sandali ng pagbubulay-bulay sa mga katotohanan na ating napag-aralan. Hingin natin ng gabay at tulong ng Panginoon upang ito ay magkaroon ng epekto sa ating pamumuhay. Manalangin po tayo. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po. Ang iyong salita na amin napag-aralan ngayon ay patuloy nawang magkaroon ng epekto at gamitin mo sa aming mga buhay. Hubugin kami sa wangis ni Kristo. At tulungan mo kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong katotohanan. Ingatan mo kami sa aming pagtatapos, ikaw pang patuloy na magpala sa amin. Sa ngalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Tayo po gusto yung lahat at awitin po natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung awitin po natin, Living for Jesus. Living
striving to please Him in all that I do. Yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living, Lord Jesus, to earthly tell while my dearest treasure, the light of His mind, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the weary to find rest in Thee. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid, nawa ang mga katotohanan na ating napag-aralan at ang ating hong napakinggan ay patuloy nating pagbulay-bulayan at ito ay magkaroon ng epekto sa ating mga pamumuhay. Tulungan tayo ng Diyos sa patuloy na maging mabuting patotoo at ang ating buhay ay buhay ng karapat-dapat sa Ebanghelyo. At sa isang buong linggo na ating kaharap, sa panibagong taon na ating kaharap, ating patuloy na hanapin at hingin ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, at ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong gamitin ng Panginoon bilang behikulo ng Ebanghelyo sa iba. God bless po. We are dismissed. At dadako ho tayo sa